will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For he hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness. As a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels. May sabay. For as the earth bringeth forth her bud, and the gold cause the things that are sown in it to spring forth, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita. Ayun, I pray na kayo pumapala sa aming pag-aaral. Gandang topic. I pray na makita sa amin to, Lord. Una, makita namin sa Panginoon, Jesus. Siya po nag-declare niyan. Siya po yung pinaka-example namin. Pinagpala niyo, Lord, at talaga namang ginampanan, Panginoon, ang inyong kalooban. So, I pray, makita din namin sa sarili namin na ginagampanan yung kalooban, Panginoon, sa panahon ngayon, Panginoon, even. So, kayo pong malalapin. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po sa lahat. So, as usual, review natin yung patapos na po tayo, no? Hanggang 66 lang po ang Isaiah. At nasa 61 na tayo. Sino nakakabisado? Sino yung last week? Alam nyo? The glory of the Lord is written upon thee. And then, after that, dali kamali ako. So, last for revival to the humble and contrite. Yan po yung Isaiah 57. Of course, yan ang attitude na dapat meron tayo, no? Hindi lang humble, contrite, ibig sabihin na madali kang tablan ba ng ano? Pag kahit mo na nagsasabi sa'yo, natablang ka na. May ginawa kang mali, alam mo mali. Tiningnan ka lang, alam mo na mali. Okay? Okay, huwag niyong mapa-style din sa iba na isigawan kayo kahit tama kayo. Iba naman yan. Okay? E pag talagang alam mong mali ka, kahit wala magsabi sa'yo, contrite, no? Gisisi ka. Medyo may kinalaman ngayon to, no? Anyway, Isaiah 58, ito naman yung hard preaching works. Of course, hindi mayabang yan, ha? Kailangan lang talagang gampanan din yung trabaho ng preacher. So, nakita natin doon na maganda yung bunga nun. Nalala nyo. And then, 59, your sin will separate you from God. So yun, pag may kasalanan ka, ilalayo ka sa Diyos, sa Bible, and then pag may godly ka naman, ilalayo ka sa kasalanan. So yun yan. Yan yung ating di ba? Yan yung Galatians 5:13-18, tama? Spirit lasted after the flesh, the flesh after. So ganun po yan, labanan yan. Kaya sa church, nalaman mo yung spiritual Tsaka hindi. And last week, the glory of the Lord is risen upon thee nga, no? So, believer's final state. So, kung naalala nyo nga yun, maraming binanggit doon. Of course, dito, sa panahon natin ngayon, maraming pangako ng Diyos na natutupad. And then, sa millennium lalo, mas maganda. Mas matutupad na yung physically, yung mga pangako. Hindi pa lahat. Sa new heaven and new earth, doon talaga yung matuparan ng lahat-lahat na. So, ngayon, balik tayo kay Jesus, no? Kung pamilya po kayo dito, kinote sa Luke. Ang title natin yan, kinote po yan sa Luke, saan nga ba yan? May ko dito yun. 4:8. Basahin ko lang, ha? Hindi kayo magbasa. First Gospel to, si Jesus po yung nagbasa o yung nagsalita, I mean. Sabi niya, the Spirit, ready, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,
Tuloy. Preach the acceptable year of the Lord. Yun, pati yun sa chapter 61 na Isaiah. Ano nyo dito? Sa Bible nyo, kung may Bible kayo. Iba, wala nang Bible Kasi magkaroon pa tayong double dito. Dala na yung Bible, yan. Buksan nyo dito sa Luke 4:18 to 19. Diba, sige. Hindi nyo na makalocate ang Luke. Katapos yun ng Revelation. Diyan na kayo? Makibasa nyo nga ulit. Ready? Luke 4:18. Ready, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are oppressed, to preach the acceptable year of the Lord. In the day, ang napansin nyo dito tayo sa Isaiah 61 naman dito. Pareho ba? May konting pagkakaiba. Kaya ito po yung isang mga technique po, kung gusto nyo again, lagi nasasabi, yung New Testament, pinaka-importante yan. Mas importante yan. Yan ang unahin nyo. Pero kung gusto nyo pa mas malalim, tinitingnan niya sa Old Testament. Kaya diyan kayo sa Bible nyo, sa Luke, di ba? Dito Isaiah 61. Ano pagkakaiba? Sabi dito, sa Luke, the Spirit of the Lord lang. Pero sa Old Testament, Spirit of the Lord God. Wala naman, isa lang naman ng Diyos Pareho lang din yun. Because the Lord hath anointed me to preach good tidings to the meek. Yan sabi sa Isaiah. Pero sa Luke, because He, hindi na sinabing Lord, kasi yun ang tinutukoy naman He, ang Diyos ay anointed me, pareho, to preach. Sabi sa Luke, the gospel. Sabi sa Isaiah, good tidings. So pareho lang yun. Kasi kino-quote nga yan Kaya nga ang gospel is good news. Good tidings. Tidings is news. Balita. Yung pinapamalita o yung balita. News. Tidings. Sabi dyan, unto the poor, sabi sa Luke, sa Isaiah, unto the meek. So lahat ba ng humble, mahirap? Again, hindi nga mahirap yan May tinutukoy na poor. Lagi sabi sa inyo yung definition ng poor sa Bible, hindi yan laging mahirap na manamalimos. Yan po yung mga kawawa. Kasi nagpapakababa at mababa. Yan. He has sent me to bind up the brokenhearted. So, ganun na ganun. Pero dito naman, heal. No? Pareho lang yun. Yung pag-heal, sino may sugat yan, para kayong nilalagyan ng band-aid. Bandage. Para gumaling. Then, proclaim liberty. Dito naman sa Luke, deliverance. Pareho din yung liberty, makalaya. Deliverance, pinalaya, or niligtas. Deliver. To the captives, pareho, and the opening of the prison to them that are bound. Sa Luke, ang sabi dyan, to set at liberty them. May dinagdag ba? And the recovering of sight to the blind, di ba? Nandun ba yun? Wala, So, dinagdagan. So, pinalinaw lang. Kasi nga, isa sa mga sakit natin, minsan bulag, di ba? May disability. Okay? Pero sa bandang huli, ganun din liberty to the captives, opening of prison, ganun din yun, opening of prison, deliverance, liberty, kalayaan sa mga, sabi sa 61 ng Isaiah, that are bound, mga nakakulong, nakatali. Pero sa Luke, sa mga sugatan, bruise, na sugatan, na bugbog. To preach the acceptable year of the Lord. So, pareho lang. Preach, proclaim, isa lang yun.
Diyan tayo magsisimula. No? So at least nakita natin yung pagkakapareho, may konti pagkakaiba pero pareho pa rin yun. Ganyan po ang pag-aaral ng Bible. Tandaan niyo po lagi yan. Huwag kayong may mga mayabang kasi nakala, si Rockman ang madalas kilala dyan. Hindi nyo kilala yun, okay lang din. Kaya sikat na Baptist yun. Pero sinasobrahan. Isa sa mga turo niya, kesyo mas tama daw yung King James doon sa source, yung Greek. Doon nga hinango yung English yung King James eh. So paano nangyari na translate to, tapos mas magaling pa itong sa source? Di ba yun? Ganun yung mga turo ni Rockman. Marami pa siyang ibang ano doon. Makikinig nyo yan pag gano'n eh. Mga sa Baptist Forum kayo, mag-iingat kayo doon. So katulad nito, si Jesus ang nag-quote nito, hindi lang basta kung sino-sino. So obviously, tama pa rin siya. Kaya yan po yung sa mga, naalala ko na yung mga Yahuwah. Alam niyo Yahuwah? Uso ngayon niya, mga Yeshua, Yahuwah, kasi yung pangalan daw ni Jesus mali. Dapat Yahuwah, hindi Jesus. So, pasok na pasok dito yan kasi ang Diyos walang pakialam sa syntax minsan, ha? Yung mga maliliit na difference. Everlasting, tsaka eternal. Pareho lang yun. Kasi everlasting, hindi nagwawakas kasi tumatagal. Ang forever, eternal, gano'n na gano'n din yun. Kahit sa tayo may nag-preach ng gano'n eh. Minsan kasi pag nakabasa ka ng gano'n, kala mong talino nagsulat nito ha. Yung kingdom of heaven, iba pa yan sa kingdom of God. Di ba? Amen. Ganun mo. Samantalang, ilang ba kingdom ng Diyos? Ilang ba ang Diyos? Isa lang. Ba't ito kingdom of God, ito kingdom of heaven? Tagasan ba ang Diyos? Di sa heaven. Yung mga ganyan pong loko-loko, no? So ito, makikitang-kita dito, dine-demonstrate sa atin ngayon. Pag parehong meaning, pareho yun. Amen? So, kaya yan. So, tuloy natin to. Kaya ang title pala natin ngayong gabi, yung unang verse lang, sabi niya, The Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord God is upon me. Sabihin nyo nga, ready, go. The Spirit of the Lord God is upon me. Ngayon, internalize nyo yun. Yung Spirito ng Diyos, nasa iyo. Nasa iyo, nasa akin. Kaya ba sabihin nyo na hindi labas sa ilong? Sana, di ba? Kapag ligtas ka, pwede. Pero yung iba kasi, ang dami natin mga Christian groups dyan, puro claim. Na nakakasal. Minsan, okay na rin. By the way, si Trump pala, nagpipreach na eh. Ewan kung totoo yun. Di, maganda naman talaga, di ba? Kung totoo. Pero, ingat-ingat din. Si Pacquiao dati, ganun. Mga Baptist, tuwan-tuwa eh. Nire-reject sila. Asar naman. Yan. So, again, natutuwa na tayo. At least, sana lahat ng tao nagkiklaim na Kristiyano eh. Pero kasi magkakakala mo naman din bandang huli, di ba? Sabi nga ng meme, ganda ilagay yung meme na yun dito eh. Everybody is a Christian until it's become biblical. Lahat Kristiyano, pero pag nag-usapan ng Bible, bakit mo yung pag-usapan ng Bible? Kung Kristiyano ka. Sabi ni Jesus, search the scriptures, for in them ye know that ye have eternal life, and they are they which testify of me. Yun ang scripture, yung Bible. Sinabi ni Jesus, basahin mo. Araw-araw, search. Ba't ibang Kristiyano yung pag-usapan yung Bible? Kasi Kristiyano lang sila kasi convenient. Yun ang totoo. Amen? So ngayong gabi, kaya subtitle natin, True and Undeniable Manifestation of the Spirit. Yan. So ang dami po, wala namang Pentecostal, puro Spirit, Holy Spirit, puro ganun yun eh. At mali-mali tinuturo nila. Kahit mo ibang Baptist gumagamit ka ng ESV, Calvinist. Kasi yung kausap ko, hindi ka pa sinasagot kasi ginagawa eh. Ito kesyo, yun nga, Calvinist. Pinapagtanggol.
So, importanteng tanong to sa sarili natin. Baka may pang liligtas dito. Baka kunwari lang. Kasi nanay ko dito. Alam ka namang wala ako dito. So, tingnan natin yung mga undeniable manifestation of the Spirit. Okay? So, number 1, ang dami nito. Wala na akong dito na lang. Sunod-sunod na natin ito. Una, of course, dapat yung binanggit natin kanina. Si Jesus ang nagsabi niyan eh. So, yun yung number 1. Siguraduhin mo si Jesus. Kilala mo. At hindi lang basta religious, siya, icon or something. Kilala mo siya. Okay, at ang Espiritu ng Diyos nasa Kanya. And number 2, sabi diyan, because the Lord hath anointed me. So, anointed ka ba? Pentecostal, mahilig na naman dyan eh. Pero totoo yung mga lahat ng believer are anointed. Ibig sabihin na anointed ay nilagyan ng oil, pinili. Hindi kasi Kristo kasi anointed din yung Christ eh. Pero pinili ka for some specific task. Ngayon, si Jesus lang yung mamatay para sa kasalanan. Namatay na siya, salamat. So, saan naman pinili ngayon yung mga Kristiyano? Yan, to preach the good tidings to the meek. Amen. So, kaya kahit ito, again balik-balik po tayo sa mga totoong Kristiyano, tsaka sa medyo parang Kristiyano, tsaka sa hindi. Hindi tayo babalik-balik ngayon kasi yun ang ating topic eh. Now, binabasa ko po yung libro ni Stephen. Ganda naman eh, napagtripang mo lang kasi siya na, dinala dun eh, nilalaro. Yan yung mga binabasa nila sa school. Maganda rin eh, kasi mga about missionary. Kaysa naman sa mga school, sa public school, di ko alam, anong pinabasa nyo dun? Nababasa ba kayo? Kayo, nagbabasa ba kayo sa school? Ng libro? Yung libro talaga Book report. May book report pa rin ba kayo? Hindi, book report. Yung sabihin, babasahin mo, kailangan mo, isa-summarize mo. Wala nang ganun ngayon. Ba't ganun? DVD na. Doon ako natuto eh. Tsagayin mo kahit di mo maintindihan ang context. At least makukuha mo yun. Eh si Peter, pinapakwento ko sa kanya, nabasa niya eh. Naku, hindi ko naintindihan, basahin mo ulit. Napakaganda, nabasa ko isang upuan lang, halos matapos ko eh. But anyway, yung labo na rin pala ng mata ko. Anyway, yung kwento doon is, yun nga, may mga gandang kwento rin, kaso napapansin ko, mukhang tuta ni Billy Graham po Lalo si Billy Graham, napakayaman. At hindi binabanggit save eh. Basta po, ang mga term ng mga yan na kay Kristo, nakilala si Kristo, tama rin naman yun, kaso mababaw yun. Tayo ligtas, anak ng Diyos, ganon. May ibang di masikmura kasi yan, kasi dinalabanan ng konsensya nila eh. Hindi ganon kalinaw yung tinuro sa kanila. So kaya pinipreach natin, kung ligtas ka, isa yan sa mga desire mo dapat. Naligtas ka sa preaching ng lingkod ng Diyos, ikaw din. Why not? Inuutos sa'yo yun, dapat mong gawin yun. Amen? At hindi sa mayaman Puro ganun yung kwento daw, yung kwento kasi nga, si Ro, Indiano, yan, kasi ganun eh. Mahirap lang sila, pero pandang ulit, ang tinataas na yung mayayaman. Pero okay din na kasi yung blessing eh, Amerikano. Pero parang gano'n yung lumalabas eh. Yung kahit minsan sa mga kwentuhan ng mga purong blessing is pera. Doon ako kinahin kalabutan pag hanggang doon lang. Pero totoo na talagang isa sa mga blessing dito. Amen? Hindi yan itatanggi yun eh. Pero pag puro yun, so wala ng doktrina, nakakatakot yun. Kaya, kanino ka dapat mag-preach? Kanino ba tayo nag-preach? Hindi tayo namimili na mahirap. Pero madalas yung mahirap eh. So yun ang nakikinig at yun yung meek. Dito nga sa Luke, di ba, poor. So again, di yan basta mahirap lang May mahirap na, mayabang pa eh. So mag-preach tayo para maligtas at hindi tayo mamimili. Kung mamimili man tayo, tamang pagpili. Okay? Hindi dahil sila mayaman, sila yung meek dapat. And then He hath sent me to bind up the brokenhearted. Kasi maging doktor ba tayo? Ang kaluluwa. Amen?
Ganyan po ang katotohanan na nakakaano po yan, nakaka-encourage. At hindi mambobola. Kaya ang dahil ng mambobola eh. Nagamit lang na sangkalan, yung salita ng Diyos. Kung alam mo, ano bang makaka-encourage dito, okay naman yung kung again, kung tama. Pero wag mong halo ang pambobola, ang katotohanan dapat. At ang mga broken-hearted na yan po, yung mga discouraged, di ba? Pag katotohanan narinig mo, ano ka eh, mabubuhayan ka, ma-encourage ka. May pag-asa pala kasi, hindi ako binobola. Eh, paano pag bolero ka talaga? Naka-encounter kayo ng gano'n kayo, pastor. Ang gandang magsalita, pero nung medyo lumalago ka na, na-realize mo, mambobola lang pala to, kaya ganyan pala yung tabas ng bibig mo. Eh. Paano kayo? Hindi lalo ka na-discourage, di ba? Dadami mo pa iba. So yun, sabi ko lang, katotohanan pinipreach natin. Pero yes, lalo na po, hindi naman maano tayo dyan pag mga nakakaawa, minsan yung mga kaluluwa. Nakikita mo yung patutunguhan nila, parang hindi maganda pag hindi nakakilala sa Panginoon. Yan ang gamitin natin, salita ng Diyos, gospel muna, para maligtas. Kung ligtas na yan, laking talo nun. Tuloy mo, anytime mamatay ka, maghirap ka man dito, langit ka naman. Amen? Amen. Kaya paano kulit sa inyo yan ha? Medyo yung iba umihina, soul winning, parang tinatamad. Kaya nga hindi naman tayo bugbugan dito eh. This week lang, siguro next week. Hindi na lagi yan. Kung may schedule, go na. Amen? Amen. Kasi kailangan nila yan. At kailangan mo rin, kasi matuto ka. Malino ka, hindi mapagmahal ka. At very least yan, nabanggit na ng mga hindi totoong Kristyano, di ba? Alam mo, nauunahan tayo ng mga dito sa totoo lang. Eh nakakaawa, pag nauunahan tayo, yung hindi na makalis doon. Minsan. Unless of course, mapaboran siya ng Diyos. Amen? Kaya, pag ginusto niya yung totoo, madadaanan pa ulit natin yan. Next is, yun nga, to proclaim liberty to the captives. Malalaya naman tayo, wala nang sa Pilipinas, wala nang alipin dito, alipin ng kasalanan, alipin ng false teaching, alipin ng false churches. Ang dami niyan. Yung style nung iba, parang share lang pa yung Bible. Ay, naku, iglesia na ako eh. Akala mo naman. Pinasabi, pinag-usapan ko, ligtas ka ba? Iglesia naman suryado ko yung last Saturday nga. No? So yun, so kailangan mapalaya sila eh. So again, minsan di madali para sa atin, pero kaya nga inaaral natin. Bahagi po yun, again, after maligtas, iba na, baligtad. Bago maligtas, kailangan yung mga kasinungalingan, dapat sagasaan mo muna lahat eh. Sige na po yung pag ang philosophy, mayroon na akong church eh. Nag-usapan, ligtas ka ba o hindi eh. Nilalayo mo. Ang tawag dyan, red herring yan eh. Ano yun? Ang lalayo usapan. In the opening of the prison to them that are bound. So medyo halos pareho yung captives, bound, liberty. So pinapalaya natin sila. Tuloy lang natin. Eh ba, ano yung mga motto ng mga CCF? Mga fellowship. Parang gusto lang ayusin yung buhay nyo. Parang yun. Hindi mo na maligtas. Mga pamilya, para ibang pamilya natin, kailangan natin iwanan eh. Hindi lahat ha. So, sana na talagang maganda pamilya. Maganda naman yun. Kaso, hindi na ipa-front mo. Jesus nga, binabastos dati siya ng pamilya niya eh. Yung pamilya, ano yan, may lugar yan. Eh sa atin, minsan, dyan tayo hirap eh. Magulang pa, magbabawal sa anak para mag-church. Yung nasa ng doon. Justicia doon. Diba? Pakadalas po niyan. So anyway, ang point ko doon, maraming bagay na mapalaya dapat yung mga tao. Una sa kasalanan at impyerno, yan. So walang perfect ha. Alam niyo na ibig sabihin. Okay, to proclaim the acceptable year of the... So dito naputol yung quote ni Jesus sa Luke, no? So ano yun? Dito sa Isaiah, mayroon pang, and the day of vengeance of our God
to comfort all that mourn. So ano kaya tinutukoy na acceptable year? Anong year kaya? 2025? Ano ba? Kaya ngayon, yung calendar natin, laging the day of the Lord yan. The year of the Lord. Yung Catholic ka na gano'n nun Pero, still, ina-acknowledge natin na napaka-importante. Every year of the Lord, yun. Sa mga nation na umikilala sa Panginoon. In the day of vengeance of our God. So magkasama po kasi yan Kaligtasan. Anong opposite nun? Pinag-usapan yung kaligtasan, hindi pwedeng hindi babanggit yung impyerno. Saan ka nung maliligtas, di ba? So kung langit ka, inalis ka sa impyerno. So kung i-apply natin sa ibang bagay, kung naalis ka sa maling church, napunta ka sa tamang church. Yan. Yung asawa mo, walang hiwalayan yan Pero ganun po yun. So kung papunta ka dito, napunta ka dito. So medyo malawak yung natin yan. Tuloy ko pa. To appoint unto them that mourn, puro mourn mourn, broken hearted. Kasi nga po, ito po yung mga state ng taong either walang pag-asa. Tingnan yung katabi nyo. Mga bang may pag-asa? Tingnan mo. Anak ka ng Diyos, may pag-asa ka, amen? Amen. To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes. Ito sana yung gusto kong title So, ang daming magandang title actually dito sa chapter. But anyway, anong sabihin ng to give unto them beauty for ashes? The oil of joy for mourning. Relate yan The garment of praise for the spirit of heaviness. So, positive, negative, no? Beauty, ashes, negative. Oil of joy, positive. Mourning, negative. Garment of praise, positive. Spirit of heaviness, negative. O, doon na natapos yun. So, ano sabihin nun? So, kung ikaw daw ay nasa negative, yun nga, either naloko ka, okay, nasa maling pananampalataya ka, hindi ka ligtas, dito ka, itatranslate. Yan ang gusto ng Diyos, mapunta ka dito. Amen? So yun, alam naman natin, obviously, nangyari sa Israel, di ba? Nasakop sila, or nung time na to, hindi pa nga hindi pa sila nasakop, pero panay na yung preaching ni Isaiah ng ganun. So kaya sinasabi, may pag-asa naman kayo. Darating po yan, no? Sabi dyan, beauty for ashes, the oil of joy for mourning. So dati kang malungkot, masaya ka, kung nasa Panginoon ka, yun ang context nun. Kaya yung Espiritu ng Diyos. Yun ang ibibigay sa'yo ng Espiritu ng Diyos. Kung ligtas na, pastor, meron pa rin ligtas. Lahat ba ng ligtas masaya? Hindi. Do comparatively, syempre, masaya yung ligtas. Kaso, yung iba kahit ligtas, pag backslider, hindi ginagawa yung kalooban ng Diyos, or kulang, hindi rin masaya. Dapat ma-revive. And they might be called trees of righteousness. Anong kinalaman ng puno? Yan yung puno, di ba? Yan ay parang symbol ng ng buhay din Lalo pag matayog. Mga halaman ko dito. Yung iba, nalipat ko na dito. Sana magano. Kasi ikaw yung pag sinabing tree of righteousness, sabihin, hindi ka titignan ito, after 2 years, magbabackslide lang dito. Hindi magandang yun, di ba? Yung pag talagang matibay ka sa pananampalataya, para kang Nara or something. Or sila sa Lebanon? Cedar tree. Kasi kahit siya, pag tinignan ko iba sa inyo, parang andito pa parang ilang years siguro to pag nagpatuloy ito ng ganyan, mahina, nagdududa, hindi masipag, patampo-tampo, pa-open-open, palitaw, naku, mahirap. Pero di ba may point na, ka ng tibay, nasubukan yung tadyakan yung puno. A tree of righteousness. Sabihin talagang pati bunga mo, napaganda. Tuloy ko lang the planting of the Lord. May kinalaman sa bandang huli. Ibig sabihin, sino mo nagtanim yung natanim ko dyan? Ako lang yun pag magaling yung nagtatanim, mabunga, matibay.
So pag ikaw daw, yung ikaw ang talagang siguradong tunay kang Kristiyano, ang Diyos na nagtanim sa iyo. Okay, another illustration to, hindi madalas ginagamit na illustration, pero ginagamit din yan sa, ano ba yung sa Psalms 1, di ba? Ayun. Shall be like a tree planted by river of water. So, yan din yan. Tree of righteousness, planting of the Lord, that He might be glorified. Sino yung glorify? Ang Diyos. May tataas ang Diyos ngayon, binabastos ang Diyos ngayon eh. Ang mga si Duterte, si Dutae, sino pa? Si Trump, sana totoo. Pero malabo yun. Mga politiko. Kaya kapisod yung mga yun. Huwag kayong ano dyan. And they shall build. Tuloy lang natin ha. Basta nakita niyo may picture. Of course, si Jesus yung pinaka-modelo natin. Pero tingnan nyo na yung sarili nyo, dapat sana ganun tayo. And they shall build the old wastes. Ito naman, medyo another aspect ng maturity to. Build, they shall raise the former desolations. Okay, negative. Ayusin, positive. And they shall repair the waste cities, the desolation of many generations. So, nung nireview ko yung chapter 58 na naman, ganun din, may mga ganung, may tinawag pa doon na, He is the repairer of, yan natin, of breaches, di ba? Isa yun sa mga, ano eh, pag ikaw ay, itong anak ko, alam mo na, bata pa eh, lahat ng mahahawakan, sira eh. Pag hindi napigilan, nakita niyo na? The repair of the breach. So may butas, taga-ayos ka. So maganda yung gano'n, amen? Hindi yung taga-sira ka. Or nasira, hindi mo maayos. Kaya maganda pong yan, taga-ayos ng makina. Maganda na yan eh. Kami, taga-ayos ng system kami. Minsan naisira din eh. May ginawa yung ano, sira. O ayusin niyo yan. Magandang ano yan, kaysa naman yung kumikita ka nang di nagtatrabaho. Kasi daddy, lahat yung nire-repair nun. Saan na ba tayo? Ito. Yan, so, yan. Maganda pag ikaw ay, alam mo, pag ikaw ay matured na, hindi ikaw yung nakipagpayabangan. Minsan nakikita mo yung relationship, ikaw yung mag-aayos, hindi yung ikaw yung sisira or dito, sasakyan mo pa. Ano yung tawag doon? Yung inusulsulan mo pa o yung ginagatungan mo pa, nag-aaway na, tuwa ka pa, hawakan mo kayong tenga. Hindi tayo ganoon, dapat gusto natin maayos. At kung hindi ka man nakapag-build, ikaw yung taga-repair. So again, ano po yan, no? Positive po yan. Tuloy lang natin. And strangers shall stand and feed your flock. So last week naman, ganito rin, di ba? Kung naalala nyo, may reference po yun, di ba, kay Cyrus nga. Dito na si Cyrus, oh. Kasi Israel ay nasakop, nilagay sa, pero pinabalik. Tingnan na natin, chapter 60. Yung sinabing, yung mga strangers yan, oh, sons of strangers shall build up thy walls. Totoo yun, nangyari sa Cyrus nga. Cyrus yung nagbayad, di naman sa kanya yun. Kasi nga, ginamit siya ng Diyos. Siya kinalaman na, kasi mayaman siya. Kaya alam mo, nung kakainin niya, sobrang yaman niya na. So, kinausap siya ng Diyos at talaga naman, pinagpala yung mga lingkod ng Diyos dahil sa kanya. So, ganun din dito. And yung strangers pa. So, by the way, lahat tayo dapat, minsan tayong church, minsan umaasa tayo sa labas eh. Wala pa magdo-donate dyan, minsan tayo na rin. Kung meron, di okay. Hirap na nakatingin tayo sa mga puti. So, ganun yung binabasa ko ngayon, dyan kasi yun. Anyway, and strangers shall stand and feed thy flocks, and the sons of the alien shall be your plowmen and your vine dresser. So ano siya sabing taga-feed, ibig sabihin, uutusan mo lang yung mga stranger. Ganyan po lagi yung picture ng makapangyarihan tsaka mayaman. Pinaglilingkuran siya. Amen? Amen? Ganun talaga eh. So hindi naman naabusuhin, pero talagang ganun.
Ano pa? But ye shall be named the priest of the Lord. Okay, yung mga alien daw, yung mga stranger, sila yung gagawa ng mga mahirap na trabaho. Pero ikaw, ano ka? So, dalawa yung priest saka minister. Ministro. Totoong ministro, ha? Iglesia ni Manalo. So, ang ganda na, ikaw priest, ikaw yung naglalapit ng Diyos sa tao at tao sa Diyos. Ibig sabihin, dignified po yan, ha? Trabaho. Ngayon yung pagpapastor, minsan, ano yan eh, dalawahan niya. Minsan ginagalang, minsan binabastos. Depende. Ganun talaga. Pero napakaganda ng tawagin kang lingkod ng Diyos. Amen? Na totoo. And then, sabi niya, ye shall eat the riches of the Gentiles. So, puro blessing eh. Tapos yung iba, kawawa. Yung kanilang kayamanan, mapupunta sa'yo. Paulit-ulit tayo dyan. Maraming ganyang ano. So, huwag kang ginagawa, hayaan mo ang Diyos ang... Ganun po talaga yan eh. Ulit-ulit po yan sa Bible. Ngayon, ang kwento-kwento ngayon, geopolitical ngayon, talagang parang sinisigil na yung mga Amerikano eh. Hindi ko alam kung saan pupunta yan. Pero sabi nila, naghihirap na raw. Hindi ko alam gaano katotoo. Pero totoo eh. Kasi ibang Amerikano, nagreklamo na, walang trabaho. Kaya huwag kayo masyadong maingit sa mga ganyan. Iba naman. Ang dahil ko kwento, no? Ano, ituloy ko lang to. Magsipag lang kayo, mga bata. Amen? Kaya titigin na mayaman na bansa yan. Sana, hanggang kailan? Yun ang tanong. Ang ganda naman sa Amerika kasi nanggaling talaga dyan yung mga mission eh. Kaya pinagpapala pa rin sila. Lumalaban sila. Sana ganun din tayo. The glory shall ye boast yourself. Saan ba ako? Yan. So yun nga, basta makapangyarihan sila pag ikaw pinagpala. Ang isa mga picture niya, makapangyarihan ka, may napakayaman, pero may blessing. For your shame shall ye have double. Ito na yung parang kanina naman, no? Mahirap intindihin pag ano, parang ito yung kanina. Ito, beauty for ashes. So pag ikaw naman daw pinagpala na, your shame, yung kahiyan mo, madodoble. Hindi dobleng kahiyan. Blessing po yan pag tinikilaw mo yung context. And confusion, they shall rejoice in their portion. Kasi ganyan po yung pag kayo natatalo, minsan problema, punong-puno ang problema, parang litong-litong ka na eh. Ang gagawin ko sa buhay ko, pero pag dumating yung blessing, ikaw naman ay matutuwa. Therefore, in their land, they shall possess the double. Everlasting joy shall be unto them. Again nag-umpisa tayo saan? Spirit of the Lord. Ito po yung mga manifestation na. Pag ang isang bansa man yan, lugar, pamilya, pag yan ay nagtapat sa Diyos, ano yung kasunod nun? Sigurado na yun, blessing sa langit eh. Pero even sa lupa, napakaganda yan, ginagamit ng Diyos yan para tayo naman ay lalo pang maglingkod sa Kanya. Diba? Pag nakita mo yung pagpapala eh, huwag na tayo maiinip din. Yun. Tuloy, for I the Lord love judgment. Sabi na iba, ay huwag ka mag-judge. Narinig nyo na ba yun? Pag alam nila na sila yung mali, tapos parang mali yan, ay huwag mo husgahan ha. Ang bilis ng kasi ang Diyos daw, gusto niya ng judgment eh. Gusto mo pa ng judgment? Na tama, obviously, yun ang context doon. Obviously. Ang Diyos gusto niya yung judgment, kaya tayo dito, katulad yan. Sino inaantok na? So, pero dito pa rin kayo, amen? At nag-aaral tayo. Kahapon lang, isang buong araw tayo dito. Dito na naman kayo, tindi nyo. Kasi gusto natin yun eh. Nag-iisip na naman tayo na mabuti, masama, hindi masyado. Pati hinusgahan natin yung medyo napakaliit na nung distinction eh, naalam pa natin. Gusto natin yun. At pag may naparusahan, sa mga talagang judgment kasi kung naparusahan yung sige Buloy, yes! Diba? Tuwa tayo kahit na paano. At si Duterte, yes! Kahit na paano, I believe talaga may nilabag din yung ICC. I'm sure. Pero palakasan din niya. Pero tuwa na rin ako kahit na paano na pahiya din ng konti. Amen? Yabang nun eh.
Kasi yun, gusto natin yun. Basta pag ikaw na, depende nga yun. Mapahintulad ng Diyos. Kung wala naman akong ginawa masama, for example, gusto ko pa rin yun. May, ang daming ano yun, pag inisip-isip mo yung parang, yung sanga-sanga ba? Sino dito nang gusto ng logic? Pag programming kasi gano'n lagi yung ano, may tinatawag na application flow. Parang pag dito, pag dito. Ganun ang utak namin. Kayo din, pero medyo nakakuha nyo rin yan, di ba? Magdadrive kayo, pag pumunta ka dito, pag lumigaw ka dito, ganyan. Minsan gano'n yung judgment eh. Gusto mo yun. Konting hirap, pero pagkatapos yan, ganyan. I hate robbery for burnt offering. I will direct their work in truth. So medyo kumakambyo dito kanina, yung nagkukwento, hindi mo alam kung si Isaiah pa o ano. Upon me. So kay Isaiah lang ba yun? Hindi. Kung sinong inanoint niya. Ngayon si Isaiah inanoint din, pero so kaya unyo natin sa Luke, si Jesus yan. So balik tayo dito. Kaya mga pinag-uusapan natin dito, ito na nga yung manifestation of Spirit ng Diyos. Gusto mo yung gano'n. Kaya tataka minsan, yung iba naman, nausobrahan naman. Hindi ko sinabi pag nag-backslide, di naligtas. Hindi ko sinabing gano'n. Pero minsan, magtataka ka rin eh. Kung ligtas to, bakit siya nananatili sa maling church? Yun, tanong. Marami tayo, nasolve na tayo. Ako lahat. Ina-add ko pa yung mga yan. Catholic pa rin. Kaya nag-iisip ako, ano ba to? Diba? Either hindi naligtas or ligtas man, ngayon nangyayari doon. Nagpapaloko pa rin. Ano yun? Ngayon, kung ligtas ka, yung Spirit ng Diyos kasi, again, yung spirit feeling ng Holy Spirit, tsaka indwelling, magkaiba po yan, ha? Though medyo may pagkapareho, kasi pag indwelling, nakatira, pag feel, andyan din. Pero iba yung feel na pinupuspos. Ano ba yun? So, lahat ng ligtas, andyan ang Holy Spirit sa'yo. Ngayon, naghahari ba siya? Pinaghahari mo ba ang Diyos, ang Holy Spirit sa buhay mo? Pag hindi ka nag-church, pag tinotolerate mo yung kasalanan, yung mali, para mong, diba, yung flesh nga, tsaka spirit, last time against spirit, pinag-aaway mo, sino naman nanalo? Kung kinokonta mo, kung ito mga example lang natin, mga naligtas na ministry natin, tapos ngayon, doon pa rin sa church nila. Anong nangyayari doon? Merong conflict. Kaya ito maganda dito, hindi naman natin pipilitin niya, pero sabi dito, ang Diyos gusto ng judgment. I hate robbery for burnt offering. So pag nakinig nila yung purong katotohanan, mag-iisip yan. At sabi dito, I will direct, ang Diyos ang magdadirect ng work nila in truth. Kaya pag tinutuloy sa po natin mga false teacher, bakit yung pastor, yung konting ganyan lang, sa iglesia ni Manalo, gumagawa naman mabuti, may church din naman, may Bible din naman, maganda naman yung damit. Bakit mo tinitira pa yung si Kristo ay tao lang? Kasi importante yun eh. Tsaka, I believe, kung ligtas ka, ang tawag ito, i-tolerate mo nga ba yung ganung, yung ganung maling sobrang mali? At napakaraming false teaching dyan, yung mga Calvinist, kaya nakakausap natin yan. Kasi ang aking hope, sana hindi pa talaga siya doon. Kasi pwede pong pikiin yan eh. Nakita nyo yan. Nung banggit ko lang kanina, Kristiyano daw, ayaw ng Bible. Ano yun? Yung mga nakikita ko sa Facebook na nag-share, Catholic. Pa-amen pa kay kay Pope. Diba? Kaya kay Biba. Sige. Nazareno. Dating black Nazarene, ngayon ayaw ng black daw. Bakit? Racist? Ganun pa. So, tanong ngayon sa inyo, dinadirect ba kayo ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos? Yun ang ating tema ngayon. Dinadirect ka ba dyan na magstay ka sa sablay-sablay? And I will make an everlasting covenant with them. So, ito, dalawa to. Obviously, yung kaligtasan, everlasting yan. Ngayon, kahit sa Israel, hindi naman nalaligtas lahat yan. Hindi naman bandang huli. Alam nyo na yung nangyari sa Israel, di ba? Nasakop nga sila eh. So, pero yung everlasting covenant na yan, kanino talaga covenant? Sa mga tunay na lingkod ng Diyos. At hindi naman nasira, hindi naman na
totoo pa rin yung pinangako dun sa Genesis 48 ba yun? 49. Yung sabi dun, the scepter of Judah shall not depart from Judah, di ba? Ibig sabihin, yung hari, continue yun. Yung sinabi niya kay David, di ba? The kingdom of David shall be an everlasting kingdom. And then, yung anak mo. So, nangyari ba yun? Parang hindi. Pero actually, nangyari kay Jesus. Kasi hindi si Jesus, hindi na namatay. So, nung siya yung nag-hari na at napakilala na siya na siya pala ay anak ni David din. So, natupad pa rin yun. So, again, di maintindihan ng iba yun. Pag ewan ko, ngayon nga, nasa church lang dahil social club. Tuloy ko lang, detali ko lang later. And their seed, sino yung their? Ito na yung mga taong pinagpapala na ng Diyos kasi sumusunod at tunay na ligtas and then dinadirect ng Espiritu ng Diyos. Pati daw yung kanilang mga anak shall be known among the Gentiles. May kilala, hindi lang basta makilala. Kasi nga po, ito, lahat na ng church, kaya yung tisod na tisod yung mga inesolve natin. Lahat naman kayo, lahat naman, sabihin nyo kayo totoo. Siyempre, sabihin nyo kayo totoo. Ha? Sa dami pa ng nakakapikon na. Pero gusto ko sabihin dito, kilala pa rin nila yung tama. Amen. Though minsan nila sabihin, pero deep inside, alam nila yung totoo. Kunwari, si Kibuloy, ngayon Catholic, alam nilang hindi totoo yan eh. Kahit iglesia naman, dami natin nakilala. Di ba? Manatawa pa nga pag medyo maayos yung concession ng tao. Ako hindi ako naniniwala dito. Ang dami natin nakakausap na ganyan. Catholic mo, iglesia ng Manalo, iglesia ng Soriano. Yung mga hindi panatiko. Alam nila, mali yun. At alam nila, ito parang kayo yung tunay talaga. Kasi yung ginagawa nyo, hindi kayo nagpapayaman, hindi kayo nagpopolitiko, nag-soul winning kayo. Alam nila yun. Yung hindi lang kinakahiligan, talagang gawain natin. Alam po nila yan. Ang ganda ng gano'n, di ba? Nakikilalanin ka. At hindi peke. All that see them shall acknowledge them, that they are the seed which the Lord hath blessed. Hindi dahil mayaman lang. Amen? Ito yung pinagpala talaga ng Diyos kasi na-preserve yung katuruan sa kanila at ginagawa pa rin nila kahit napakaraming panluloko sa labas. Paano na-preserve yun? Halos may paraan ng Diyos. Kasi nga, nililid sila ng Espiritu ng Diyos. Amen? May kinig po ba kayo? Nililid ba kayo ng Espiritu ng Diyos? Kung parang gusto nyo nang umuwi, iba naglilid sa inyo, ibang Espiritu yan. Inaanto kayo, ako din. Amen? Aga ko kanina, hindi ako pinagawa pa ulit. Okay lang. Tuloy natin. Again, bago tayo yung blessing dyan, again is the mga manifestation ng blessing. Of course, yung mababaw na manifestation ng blessing, pera yan eh, di ba? Meron kang malusog, hindi ka siklis-sakino. Hindi ko ba nagpapaawa pa sa ano yun eh. Kaya may nagsabi kasi parang naligtas daw yan eh. Ewan ko, totoo. Mga Christian group din kasing nag-ano dyan dati. So, biglang anyway. So yan, blessing. So desire din natin, wala masama dun ha. Kung ikaw yung wala ka ngayon, hindi desire ka na meron, sa Diyos ka man lumapit. Hindi po imposible yan. Dami natin nakita ng ganyan na mga simple. Actually marami, mga pastor lalo. Hindi lahat ha. Yung dami, lalo nga Baptist. Talagang mga humble beginnings. Parang si Ro. Nakasawsaw ko si Ro, yung Jano. Sobrang hirap daw nila. Nilalakad nila yung bundok. Ngayon, sino mo naglakad na dito? Simula Montalban hanggang dito. Mas matindi yun. Dapat isulat natin yung buhay mo sa libro, no? Halay mo, pagpalain si Ate Marge, amen? Amen! Nakakapagsabi, maniwala kayo. Amen. So again, pero bago tayo matapos doon sa blessing ng pera, marami pong blessing, matalino ka nga.
Hindi ka maloko ng mga, ano, kahit anong bola sa'yo. Pwede natin si Pame. Yung mga tipong talagang pag-ano yan eh. Lahat naman kayo, amen? Pero di ko alam. I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joy. Ito na yung positive na to. Pag ikaw, ayaw na, medyo mahirap ang buhay, pero pag talagang binuwas na ng Diyos yung, parang ano yung puno, paano ka patitibagin doon? Yung nga, nakakita ba yung tinibag ko ditong puno, napakahirap eh, di ko nga nagawa eh. Buti may tumulong. Napakahirap bunutin yun. Parang nakaano na yun sa lupa eh. So pag spiritual ka, nagpatuloy ka, pinagpala ka ng Diyos, naitanim ka na dyan, diyan ka na inugat, ano mo pwede sabihin doon? Tumanda, di ba? Alam mo na yung aral ng tama. Pag may medyo nag-ano lang dyan, medyo may naghumiwalay lang dyan, alam mo na agad, parang mali ito. Yung Calvinist, ganyan po yan, napaka, kung pinapasok lang lagi nila yung kanilang, doktrina. Kaya kahit mga pastor, dami na loko niyan. Saan ba ako? Ayan, so ito na yung mga blessing. I will greatly rejoice in the Lord. Siyempre nga naman, kasi alam mo yun eh. Imagine mo ikaw, si Ate Marge, dito na Ate Marge. Imagine mo na si Ate Marge. Ikaw, Ate Marge, okay? Imagine mo, pinagpala ka ng Diyos. Na-imagine mo ba? Na-imagine mo, Na-imagine mo. Ano yan, sina Julia, mga anak mo, pinagpala din. Ang tibay mo ng pero, alam mo na ang Diyos ang nagbigay nun. So, yayabang ka ba? Sana hindi, di ba? Di ba na din, pero, kaya ngayon, masaya ka. Talagang yung pagpuri mo sa Diyos, mabanggit lang ang Diyos, talagang iiyak na alala mo yung pinanggalingan mo, and then, kung saan ka nilagay ngayon ng Diyos. Ito yung sinasabi dito, kaya ang greatly rejoice. My soul shall be joyful. Ulit-ulit, Talagang masaya eh. For He hath clothed me with the garments of salvation. Again, hindi lang yung kaluluwa ng kaligtas ng kaluluwa. Pero yung pinaka-pinaka, kaya tayo mga Baptist, lagi natin inaano yan. Sino man totoo yan? Anong pakinabang mo? Hindi ka ligtas. Amen. Daming churches ngayon. Praise the Lord. Pero hindi ligtas. Ano yun? Praise the Lord, habang nasa lupa. Pagkamatay, hindi ko alam kung saan ako. Pangit naman nun. Pero ito parang dinamitan ng pati ang kaligtasan ng kaluluwa. Tsaka yung ibang bagay pa, di ba? For example, ano ba yung mga pangarib na mayroon? Ang daming sunog ngayon, no? Sunog, at yung banggaan. Ano pa? Actually, yung halala natin, talagang isa sa mga, parang may nag-aano sa akin na sa daming kilometrong tinakbo natin doon. Hindi ba tayo mabangga? Hindi naman tayo nabangga ngayon. Naligtas tayo sa kapahamakan. Itong anak kong, siyempre, nag-babiyahe na rin to. Dati, baby lang namin yan. Nag-aalala ka dyan eh. Men, buhay pa naman, hindi pa naman nasagasaan. May pagka-clumsy pa naman to si Stephen. Ingat ka ha. Bigla kang tumatakbo. So kaligtasan, pag ikaw yung alam mo, liligtas ka ng Diyos hindi lang sa kaligtasan ng kaluluwa, sa ibang bagay, nakakatuwa, men. Sa bakuna, sino yung nagpabakuna dito? Ang dami na namamatay. Mga bata, di ba? At bata pa, matanda. Si Chris, ganun po yun eh. Si Chris, matagal na may sakit. Pero, eksakto yun. Kaalala ko to. Parang October, binabasa ko talaga kasi nga, inaalam ko eh. Isa sa mga nag-endorse nun. Hindi siya makakaiwas doon kasi siya eh. Nung nagpatorok siya ng ganun, yun na. Ilang months lang. Grabe, kahit mayaman yan ha. Ba't hindi siya maisalba daw ngayon? Parang 9 immune system. Grabe, na-trigger. Iba sa atin, di ba, takot din kayo. Gala ko, hindi ako pag-aaral pag hindi ako pabakuna. Buti naligtas kayo doon. Naligtas kayo doon.
Imagine nyo kung nag-iisip ka ngayon, ano kayo mangyayari sa akin? Krisha, nagpapakuna ka ba? Ikaw? Sandra? Ikaw, Julia? Sana naman ha, sana naman, ipag-asa pa naman eh. Sana mas spare kayo, amen? Pero iba kasi ganun, isa sa mga, ikaw ba? Isa sa mga, nung tinetest na, punta na tayo sa bakuna eh, no? Kaya magandang illustration kasi, isa sa mga test nun, nakasulat yun, nakapublish yun eh. Nung tinetesting pa yan, isa yan sa mga apektado talaga, puso, and then sa mga babae, panganganak. Tapos biglang ilang buwan, oh, okay na daw, okay na, kinorek na. Sandali, paano may testing ng gano'ng kabilis yun? So anyway, sana yung mga ano sa atin, spare kayo ng Panginoon, no? Kasi experiment naman niya, iba talaga dyan, hindi tunay. But anyway, pag ikaw yun nasa, kaya ngayon, lalakas mga asar ng mga hindi nagpabakuna eh. Inaasar yung mga ano. Kaya ako naman, minsan nakakatawa din, pero nakakaawa din, amen? Biruin mo, nagpabakuna na sila dahil sa takot. Eh, paano pag napunta ka sa isang church at nagstay ka sa isang church dahil sa takot? Ganyan po yung mga kaibigan natin, ano, di ba? Mga sarado, katolikong ano man yan. Parang may tinanim sa kanila na parang sagradong di ako makakalis dito, magagalit si ganyan. Ako din, nagpunta ako sa ganyan. Galing ako sa ganyan. Si Pastor dito, may kinakwento rin siyang ganyan. Talagang takot siya sa mga rebulto. Kasi ganun din yung mga ano eh. Ano ba siya? Aglipay, yan. So, pero makakalis kayo dyan, amen? Aralin mo yung Bible, makinig ka ng tamang preaching. Nung una takot ka dyan, dahil wala kang kaibigan eh. Dahil papalit ng Diyos sa dyan. Mas matitino pa. So na ako, yan. God's salvation covered with the robe of righteousness. Ito yung pag-save ka, righteous ka. Okay, positionally ha. As a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorn herself. So, ang ganda ng picture, para ka daw. Wala, ito na po yung formaan ng mga kiyakasal, di ba? Oo, yan, talagang lahat ng pwedeng ilagay. Anong sinasabi dito, kahit lang pa kayo mahirap yan. Minsan mga mahirap nga, so titindin pumorma eh. Kasi parang yun ang inaano dyan eh. Mabihisan ka man lang. Ito, sinasabi dito, yung bihis daw ng bridegroom, tsaka ng bride, napaganda. So, saan kayo nukumpara again? Anong tema natin? Mga kinikilos ng banal na spirito ng Diyos. Kaya may kita mo rin yan ngayon. Hindi tayo mayaman. Pero yung mga damit ngayon, tinitingnan ko, diyan mo makikita ibang ginaganaan pa sa church eh. Sa damit lang. Yung iba, kaya sabi ko nga sa inyo, inahamon ko kayo, magkurbata kayo lagi. Mga lalaki. Mga babae, nakadress nga. Mga babae nga, nakadress eh. Bakit? Maganda naman talaga sa kanila yun. Amen? Eh, 3 na aircon natin dito. Gusto buksan natin lahat eh. Hindi pa kayo nagkurbata. Yung coat, oh, pormadong-pormado. Last, oh, 1 oras na pala. Ito na, maganda rin itong title. Sabi niya, for as the earth bringeth forth her bud. Minsan encourage ko kayo magtanim din. Ang gandang ano yan, illustration lagi eh. Nakikita mo yung tanim mo, pag inalagaan mo, maayos, bubunga, ang ganda. Pag hindi, napabaya mo, patay. Ito naman, parang kagaya daw ng earth na nagpapalabas, na nagpapasibol, bring it forth her bud. And as the garden causeth the things that are sown in it to spring forth. Ano yung kinukumpara dyan? Ito na. So the Lord will cause righteousness and praise to spring forth before all nations. Parang ikaw, nag-uumpisa sa mga tao na dito, natuto talaga kayo, mga spiritual tayo, mga preacher, mga soul winner, mga galing sa doctrine. Importante po yan ha. Sisipag ka mag-preach dyan, di mo alam yung doktrina, ano ka? Yabang lang yun. Huwag niyong gagawin, kayo masasanay na at yung nag-preach na kayo ngayon, di ba? Ano kayo, tinuturo kayo mag-preach. Never niyong bubuksan yung bibig niyo kung di katotohanan yung sasabihin niyo. Amen? Handaan niyo yan. Hindi yan sayabang. Eh, alam mo, mga kaibigan ko to, mag-amen to eh. Pag ako, susubukan mo.
Hindi ako mag-amen sa sablay. Kalaban natin yan ngayon. So, i-assume na natin yung pinaka-positive. Spiritual ka talaga, matapang ka pa, kahit mahihain ka dati. Alam mo, totoo yan, ipipreach mo yan. Para ka nagtatanim, lahat yan sisibol, ay, bumunga. Doon ka kinukumpara, pero mag-uumpisa ulit yun saan? Siguraduhin mo, Espiritu ng Diyos umikilo sa'yo, hindi yabang. Minsan kasi kaya naasar din ako sa mga yayabang kahit mag-preach eh. Inuuna lagi pera eh. Pagpapala, kitang-kita mo sa preaching niya, parang lahat na lang sinabi mo, tapos na-impress na kami sa'yo ngayon, gagayahin namin pati style mo. Hindi ganon. Siguro yung Espiritu ng Diyos, katotohanan yan, hindi yung drama din. Minsan may drama, pero hindi po laging drama yan. Minsan galit, minsan masaya, pero ang common dyan lagi, totoo yan, totoo. Maggaling sa Bible yan, puro yan. Huwag kayong papayag, meron ngayon, hindi nagdududa kayo sa Bible. Yung kausap ko, Baptist daw, Calvinist, ESB binibida eh. Hindi ko pa nakasagot. Yung kaibigan kong galing sa Pentecostal, ganun din. Yabang mo naman eh. Ba't di ka sanay sa usapang doktrina? So, balamya mo kasi. Sa totoo lang. Hindi ka sanay sa Espiritu ng Diyos. Ang pagkilos niyang ganun yun. Minsan talagang matindi. Kung pinag-uusapan, kalokohan dito, pagkasinungalingan. Ano, hindi ka galit doon? Ano, okay lang sa'yo yun? Yung kasama namin, yung doktrina, yung pag-aralan ko, hindi na masyado importante yan eh. Ha? Sana nakuha natin yung aral ngayon. So may positive, may negative, pero may pangako, may natupad. May maraan paano ginagawa ang kalooban ng Diyos. Again, hindi mo pwedeng pekein yan. Sabi sa inyo, Spirit of the Lord. Sa dami ng kulto ngayon, hindi, yung iba nga nahihirapan, sino kaya totoo doon? Siguro parehong, either parehong totoo, parehong peke, o parehong wala pa kailang kung ano. Litong-lito yung mga tao eh. Pero pag ikaw aral ka, dinilid ka ng Espiritu ng Diyos, alam mo agad, ito yung mali nito, ito yung mali nito, ito yung tama nito. Kahit mga Baptist, hindi magic word ang Baptist. Amen? Uy, Baptist na rin ako. Kailangan ko yung ganun eh. Proud na proud siya dahil ang ganda daw ng ano ng kaso Calvinist. Sa mga banat yan. The Baptists are prominently Calvinist. In a way, totoo yun. Pero again, mga nabiktima. Kasi grabe yung style ng mga, puro ano yan, proliferation ng literature. Ganyan ginawa ng Calvinist. Pero pag may talaga nag-aral na preacher ng salita ng Diyos, dun sila umaatras. Tapos mamaya, babanat na naman. Kaya kailangan mga preacher, spirit-filled. Alam mo una, na Espiritu ng Diyos, yung umikilos sa'yo, kasi binabasa mo yung Bible, hindi ka tamad magbasa. By the way, lahat tayo kahit di ka pastor, medyo damdam mo na lahat naman tayo tinatamad ako magbasa, tinatamad ako mag-Bible quiz. Yun na yun, hatakan na yun. Hindi Espiritu ng Diyos yun, kalaban yun. Ba't ka tatamarin niya para ba sinabing, sobrang ka na, ano yun? Sobrang na ako sa Bible, alam mo na ba lahat? Wala naman nakakalam lahat eh. Alam mo. Pero iba yung 8, iba yung 9, iba yung 9.5, iba yung... Be spirit-filled. Hindi mo makukuha ng... Kung pwede ka hiyataw, nakita ko na naman yung sinave ko pala yung video ko para later patawa eh, yung bata, nakita niyo ba yun? Nagre-review siya, ginagano. Pwede lang ganun eh, lalo yung Matrix, di ba? Dina-download. Ching! I know Kung Fu. Alam niyo ba yun? Huwag niyo alamin. Hindi ganun eh. Pwede pa nag-preach yan. Nakikinig kayo dyan. Unti-unti. Pag uwi nyo, pag-isipan mo pa yung, kumpara mo, judge. Mag-judge ka. Ano ba yung tama? Ano mali? Kibuloy ba yan? Tunay ba yan? Sige, yan. Pag yun ang lagi nasa utak mo, pag ginagawa mo yung kung mo na ginagawa, naglalaba ka, nag-aaral ka, Itong Espiritu ng Diyos dapat naggagabay sa'yo kasi yan ang
Yan exactly ang nag-lead kay Jesus. Hindi mo ba gusto yung mag-lead sa'yo? Men, ano nagawa ni Jesus? Na-accomplish niya, alam niyo na. Siya nagligtas sa atin, bago yun, dami niyang hirap na dinaanan. Nagdaanan niya yun. Hindi nang baliwala, obviously. Nag-ano nga rin siya, di ba? Talagang matindi yun. Pero napagdaanan niya, napagtagumpayan niya. So, sama-sama mo na yan na iba-iba po by the way ang mga pagsubok. Hindi lang laging pera, hindi lang laging hirap physically, spiritually, emotional. Nagdadaanan mo talaga yung paglingkod ka ng Diyos. Maglilingkod ka. Okay? Solid ba? Spirit of the Lord God is upon me. Sabihin nyo nga. Spirit of the Lord God is upon me. Pag parang ramdam nyo na hindi, huwag mo i-chat na parang kang Hindu. Alahanin mo lang yan. Sinabi ni Jesus, yan ang gusto ko. So, kung bibigyan ko ng practical advice yan na magsimba ka, mag-church, magbasa ka, yan lagi yan. Kung gusto mo i-lead ka ng Espiritu ng Diyos at hindi puro sanlibutan, the Spirit of, Sword of the Spirit. Amen? Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. I pray na napaka-famous verse, kinote na pa ni Jesus, Panginoon, sa Luke. I pray, masabi namin ito, totoo sa aming sarili, Panginoon. I-guide niyo po kami, Panginoon, kayong Espiritu ay ilagay niyo po sa amin. Of course, yan na practically, again, na po yung Bible, basahin, aralin, pakinggan, pag-usapan, i-judge, Panginoon, alamin. I pray sa church, Panginoon, maging malakas kami sa iyong salita. At sa katotohanan din po, Lord, of course, sa bawat aspeto ng buhay namin. Ay po magtuturo sa amin, Panginoon. Yung mga bata pa lang, napakapalad nila, Panginoon. Ay mag-decide sila ng tama. At maging mayaman sila, Lord, sa Espiritu niyo, Lord. Of course, yung blessing andyan. At yung iba naman na medyo nasa sideline, Panginoon, gabayin niyo po sila, Panginoon. Gagawin sa inyong lingkod. Of course, lahat tayo nagsisimula sa wala. Yung iba naman, konti. I pray na sipagan namin, Panginoon. Una, magtiwala kami sa inyo. Hanapin namin katuwiran nyo. I-grab namin opportunity. Ang bata kami, nakapagbasa pa kami, Panginoon. Pray. Magpakatotoo kami, Panginoon, sa inyo. At sa kapatid, Panginoon. Po, Lord, we pray still for Daddy, Lord. Mahanap na po, Lord, dito ng mga upahan na maka-transition na dito, Lord. Ingatan niyo po, Lord, sila sa mga soul winning. This week, Panginoon, 3, Sabado, Thursday, Saturday, pray. Palain niyo po, Lord. Magdala mong ganahan. Dahil napakagandang gawain pala niyan. Una, yan ang gusto niyo. Gusto niyo maligtas pa ng mga tao. Yun yung sempierno. Sinong gagamitin niyo? Of course, yung mga nagtitiwala sa inyo, nag-isipag, nagtitiwala. Mamahal sa kaluluwa, Panginoon. Gabay niyo lang kami, Panginoon, turuan. And then, yung mga masakit, Panginoon, wala yung pasolito, Lord, na ando pa rin, the same pa rin condition niya, Lord. Siya po according to your will, Panginoon, pagalingin, sustain, Panginoon, sa mga kapatitan, sa mga mga ibigan namin churches, Panginoon, magpalain na rin po, Lord. Wala po, Lord, kaya muna natin. In Jesus' name we pray. Amen.